So, ayun mga ma'am sir, finally, nasagot na ni YouTube yung July 15 update. So, ito po yung sinasabing bagong update daw kay YouTube na bawal na ang paggamit ng mga AI content, yung mga repetitious contents or mass-produced contents. YouTube already give statement to clear things and speculations, lalo na yung mga kumakalat na may bagong update daw si YouTube at yung bagong update nga daw na yun is bawal na yung pag-upload ng mga content na gawa sa AI or made by artificial intelligence. So sa mga baguhan na content creator kay YT, yung mga aspiring content creator natin dyan, importante na malaman nyo to at may idea kayo. Bakit? Dahil para naman hindi masayang yung oras ninyo sa paggawa or pag-produce ng mga videos na kinalaunan ay ipinagbabawal na pala dito kay YT. So kailangan aware tayo, meron tayong idea sa mga ginagawa nating mga content na ina-upload dito kay YouTube. Sometimes kasi dahil sa excitement, 'di ba? Excited tayong ma-reach yung requirements ni YouTube, excited tayong sumahod dito kay YouTube. Nakakalimutan natin na meron ding community guidelines or may mga policy rin dito sa monetization ni YouTube na kinakailangan ay sundin din natin. So, kung interesado kang malaman kung ano ang mga sagot ni YouTube dyan, panoorin mo lang ng buo ang video na to. So, mga ma'am sir, ito na po yung mga kasagutan ni YouTube sa mga update na yan. So, ayan, basahin ko lang. Nakalagay dyan, what's changing on July 15? So, July 15, yesterday yan. So, to be clear, we are not introducing a new YPP policy. YPP is YouTube Partnership Program. So, loud and clear, walang ini-introduce, walang inilalabas si YouTube na bagong policy with regards sa YouTube Partnership Program. This is a minor update to our long-standing repetitious content guideline. Actually guys, noon pa talaga to itong nabanggit na to na magkakaroon ng minor update sa repetitious content guideline dito kay YouTube. Actually, kung nababasa ninyo or binabasa ninyo yung ilang mga policy ni YouTube, so noon pa man ay nakalagay na yan sa policy ni YouTube yung mga repetitious content na yan. We regularly update and evolve our policies based on the content on YouTube. And this update is to clarify that this policy includes content that is mass-produced or repetitive, which is content viewers often consider is spam. So, ayun guys, meron akong nabasa before na sa isang channel, isang sikat din na content creator about din sa mga tutorial dito kay YouTube na merong nag-comment doon na na-demonetize yung kanyang channel dahil sa pag-upload niya ng mga repetitive content. So, ano yun? So, for example, this month, nag-upload ka ng isang video and hindi mo inedit yung video na yon. So, ganun na ganun pa rin. And then, after 3 months, ay in-upload mo ulit. So, sa case niya, ganun daw po ang nangyari. So, inulit niya lang yung pag-upload doon sa video na na-upload niya na before. And yun yung reason na in-email sa kanya ni YouTube, kaya na-demonetize yung kanyang YouTube channel. So, mag-iingat po tayo mga ma'am sir, lalong-lalo na sa mga baguhan. This content has always been ineligible for monetization. So, yung mga ganitong content, hindi ina-allow na ma-monetize dito kay YouTube. So, i-take note nyo po yan. And as we've always required content to be original and authentic for YouTube Partnership Program. So, kung gusto mong mabilis na ma-invite ka for content monetization dito kay YouTube, sa YouTube Partnership Program nila, so piliin mo yung mga original content. Choose to be authentic yung mga content na ina-upload natin. So, these guidelines apply regardless of how the content was made. So, ayun mga ma'am sir, importante din po kasi na malaman natin, lalong-lalo na po sa mga baguhan, ayan, sa mga aspiring YouTube content creator, yung mga po pwede lang na i-upload or tinatanggap dito kay YouTube. For example, kung ikaw yung tipo ng content creator na mahilig ka upload ng mga reuse content or kumukuha ka lang ng mga video. Anyway guys, when it comes naman sa mga ganyang reuse content, mga compilation, commentary, may sagot si YouTube about dyan. So nakalagay dyan, there are no changes to our reuse content policies, which guide commentary, clips, compilation, and reaction content. This content
can continue to monetize if you have added significant original commentary, modifications, or educational or entertainment value to the original video. Our monetization policies with more examples are shared in our help center here. So, ayan, nabasa nyo naman na malinaw na sinabi ni YouTube na inaalaw pa rin nila yung mga reuse content, mga compilation, commentary na yan. As long as may transformation yung video, na i-transform ninyo yung video into a new one, may modification na nangyari. In short, yung kalalabasan niya is parang bagong video na talaga siya. Kaya inaalaw pa rin niya ni YouTube hanggang ngayon. At inaalaw niya pang ma-monetize yung mga ganyang klase ng content. Basta if ever na ganun yung mga content mo, na papasukin yung mga reuse content na yan, no, importante na mabigyan mo ng significant value or commentary. Hindi lang basta kumuha ka ng video, no, konting edit lang, and then nire-upload mo na sa channel mo. Kakaroon ka ng violation dyan. So, ayun, malinaw yon. Kahit na hindi pa sa iyo yung video na yan, as long as na-transform mo into a new video. So, ayun, ngayon naman proceed naman tayo dito sa mga nagtatanong kung totoo ba yung mga lumalabas na bagong update na bawal na yung pag-upload ng mga AI content. So, ayan, basahin natin yung sagot ni YouTube sa update na yan. So, ito yung sagot ni YouTube. We welcome creators using AI tools to enhance their storytelling, and channels that use AI in their content remain eligible to monetize. Okay? All channels must follow our monetization policies, and creators are required to disclose when their realistic content is altered or synthetic. More info on how to disclose altered or synthetic content in our help center. So again, mga ma'am sir, loud and clear. So pwedeng-pwede ang paggamit ng mga AI tools sa mga katulad nating creators to enhance, no, the quality of our content, our channel. At ang kagandahan is it is still eligible for monetization. So kung ang mga content ninyo ay gawa AI, so eligible pa din yan na ma-monetize kay YouTube. Actually guys, wala namang masama sa paggamit ng mga AI tools sa mga content natin. Basta wag lang natin dadaanin or aabusuhin yung paggamit ng mga AI. 'Di ba? Nowadays, alam naman natin na isa yan or patok na mga content yan ngayon. Yung mga content or mga videos, lalong-lalo yung mga pictures na gawa sa artificial intelligence. Yung mga voice-over, gawang AI na din. So, ayun, for me, wala namang masama kung gamitin natin or gumamit tayo ng mga AI tools, no, para ma-enhance nga naman yung mga content na ina-upload natin. Basta gamitin lang natin sa tama. And guys, pansinin niyo na dyan sa bandang baba, mayroong nakalagay na and creators are required to disclose when their realistic content is altered or synthetic. So, much better kung yung mga content ninyo ay gawa ng AI, much better na ilagay ninyo sa description, no? Ilagay ninyo sa description kung saang part ng video yung gumamit kayo ng AI tools or AI application. Ang sa ganun, magkaroon kayo ng transparency kay YouTube na dinidisclose ninyo kung aling part ng video na gumamit kayo ng AI. So, ayun guys, before I end, I just want to give a big shout out sa ating mga active viewers dyan, mga active subscribers. Ayan, thank you so much po sa walang sawang suporta at panunood. And guys, pwede kayong makipagkaibigan sa mga manonood natin na nasa baba. Ayan po, pwede kayong magyakapan dyan, no? Magkakilanlanan yung mga kapwa content creator natin dyan. So, ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo kahit papaano itong video natin, lalong-lalo na sa mga naguguluhan, no, hanggang ngayon hindi mapakali kasi nga
natatakot ng mag-upload, no? Mga nagtatanong, ma'am, bawal na ba talaga mag-upload ng AI content? So, narito na po yung mga kasagutan ni YouTube about dyan. At kung sa tingin niyo na nakatulong sa inyo yung video natin na to, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!